Good morning po sa inyong lahat. Hallelujah! Yes, Lord. Good morning, Lord Yeshua HaMashiach Jesus Christ at sa lahat po na nakikinig ngayon. Magandang umaga po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga bisita. And salamat po sa lahat na nakikinig ngayon, Luzon, Visayas at Mindanao, Ruach Church, Emmanuel Church. Sabihin mo nga sa katabi mo, good morning. Yes, Lord. Okay, and the theme for today's sermon is, huwag magpa-impress sa tao, kundi sa Diyos. Hallelujah! Huwag magpa-impress sa tao, kundi sa Diyos. Marami po sa atin, hindi ko po sinasabi, kayo lahat, marami po mga Christian na parang naglilingkod sila, hindi po sa Panginoon, kundi sa tao. Nagpapakita ng kagalingan sa tao. Hindi siya sa Diyos nagpapakita ng kagalingan. Minsan, pag meron tayong boss, ayun na si boss, nagpapa-impress tayo. Gumagawa tayo, ano na si boss, walis na tayo. Walis na tayo. Pag wala si boss, wala doon, di ba? Pag doon na naman si boss, maraming mga ganun na mga bagay, mga kapatid, na dapat nating ingatan ng ating mga puso. Kapag maglingkod tayo sa Panginoon, hindi po tayo maglilingkod sa tao, kundi sa Diyos. Amen? Lahat po ng gawin natin ay hindi po ito sa tao, kundi sa Diyos. Kahit wala mang nakita sa iyo, ang Diyos pa rin ang pinaglingkuran mo. Kahit pagod na pagod ka, o kahit man, andyan ka sa gilid, parang sinasabi mo, nagwawalis ka. Ano ba to? Yung mga young people, masyadong tamad. Wala pa sa saktong gulang. Ako lang nagwawalis. Ako lang nagmamamap. Kung minsan, kung ganyan ang ating ginagawa, at hindi natin ito ginagawa sa Diyos, kung yan ang ating palaging sinasabi, naglilingkod ka sa tao. Amen? Naglilingkod ka sa tao. Kung naglilingkod ka sa Diyos, hindi ka mapapagod. Amen? Kahit pagod na pagod ka, kahit pawis na pawis ka, ginagawa mo ito para sa Panginoon. Pero kung nagre-reklamo ka, evangelize na naman, kami na naman ang magliligpit, kami na naman ang maghugas, sa tao ka naglilingkod, kapatid. Huwag kayong magreklamo kasi kung maglingkod kayo sa Panginoon, sa Diyos dapat ka maglingkod, hindi sa tao. Amen? Kasi kapag naglilingkod tayo sa tao, sabihin mo sa katabi mo, sayang ang effort mo. Hindi ito tinatanggap ng Panginoong Diyos. Sabi ng Diyos, hindi na mo naman ginawa yun sa akin, sa tao lang yun. Nagpapa-impress ka sa tao. Andun na si Sir Dante, pa-impress na naman tayo. Mag-evangelize tayo. Magwalis tayo dahil lang si Sir. Maglinis tayo, maging bait-baitan tayo. Alam niyo ba, huwag kayong magpa-impress sa tao, kundi sa Diyos. Amen? Si Sir Dante ay tao lang. At ako din, tao lang. Huwag kayong magpapa-impress sa akin kasi ako po ay tao lamang at ang Diyos ang panaglingkuran ko. Masasayang lang ang paglilingkod ninyo kung si Sir Dante ang inyong pinaglingkuran. Amen? Magpa-impress. Sayang lang ang inyong pagod at puyat pag-evangelize kung ang inyong mga puso ay nandun sa tao. Kaya nga, lagayan ko dun, sino ang nagboboluntaryo? Hindi ko inassign. Kasi kapag inassign ko, baka magbulong-bulungan ka. Bakit man kasi ganito? Alam niyo ba, kapag nagbubulong-bulungan ka, nagkakasala ka. Amen? Kasi kung nagbubulong-bulungan ka, parang sinasabi mo, napilitan ka. Amen? Napilitan ka. Kaya kusang loob ang pagbubuluntaryo, pag-evangelize. Pag-Bible study, paggagawa dito. Pwede ka namang assignan. Kaya nga naisip ko din nang may mga ganitong mga bagay pa sa puso natin na kinakailangan nating tanggalin pa. Amen? Nandyan pa yan, yung papa-impress o pagpapasikat. Marami yan.
Kahit nga sa pagkanta mo, pwede kang magpa-impress sa crush mo. Magpa-impress sa mama mo. Magpa-impress sa papa mo. Hindi mo alam na ninakaw na ni Satanas ang papuri at kinuha na niya at hindi na ito napunta sa Diyos. Alam niyo ba, magnanakaw si Satanas. Kaya nga minsan, alam niyo ba ang purpose ng pagpikit ng mga mata? Para hindi mo na makita ang lahat ba? Kundi pipikit ka na lang at taas mo na lang kamay. Lord, Panginoon, Ikaw lang ang Diyos. Kasi minsan, pag hindi pa kasi set ang heart mo, lalo na pag crush mo kung nagsisimba dito, nanakawin ang papuri. Doon ka katitingin kaya, lalo na pag kanta-kanta ka dito, tapos sayaw-sayaw ka, tapos ngumiti ang crush mo. Nako. Ngumiti ang crush mo? Nako. Lalo na pag ang crush mo, gaganon sa'yo. Ninakaw na. Nagpapa-impress ka na ng tao. Boses mo, kinakailangan mo talagang, ako lang, maganda ang boses ko. Kasi nakikinig si Sir Dante. Dapat magaling ako. Nagpapa-impress ka ng tao, kapatid. Kasi ganyan kasi minsan ang tao, kapatid. Hindi naman kasalanan na tutulong ka. Pero ang heart mo, iset mo ba? Iset. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang magpasikat ba? Mapansin, pasikat. Huwag kang magpa-impress sa tao. Kasi dapat magpa-impress ka sa Diyos. Kahit wala nakakita sa'yo, alam mo, ang Diyos nakakita sa'yo. Kahit nag-evangelize ka, ikaw lang mag-isa, ang Diyos nakakita sa'yo. Amen? Kahit hindi ka pa sumali ka sa pag-evangelism na, at nag-evangelize ka sa ibang lugar, mga kapatid, nag-evangelize at nagpa-impress ka sa Diyos. Amen? Ganon, mga kapatid, ang Diyos. Kasi kapag nagpapa-impress tayo, nagpapakunwari tayo. Mateo chapter 6 verse 1 to 15. Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Hallelujah! Pakitang tao ba? Nagkakasala kayo dyan. Ang tawag dyan, pagpapakunwari, kapatid. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buwat sa inyong Ama na nasa langit. Hallelujah! Wala talaga. Sabi ng Diyos, pagpalain sana kita, pero ang ginawa mo, nag-evangelize ka kasi gumawa ka ng ganyan dahil andyan ang boss mo. Pero hindi mo alam, sinamba mo pala ang tao. Kundi dapat ang Diyos ang sasambahin. Pag ang heart natin hindi set sa Diyos, nananakaw ito ni Satanas. Kasi si Satanas ay magnanakaw. Kinukuha niya ang papuri, pasasalamat. At hindi ka makakamit ng gantimpala buhat sa inyong Ama. Yung pag-ingatan ba, be careful. Dapat tayong gumawa. Kung gusto tayong mag-serve, at hindi ko naman sinisisi ko kayong lahat, hindi pa ninyo ginagawa ang mga tungkulin ninyo dito sa church. Palagi kayong pinapaalahanan lang. Like sa mga magulang, sasabihin sa mga young people, Ivy, magligpit ka, manghugas ka, pag Sunday ha, kinakailangan manghugas tayo, ligpit natin dyan. O sino ba yan? Si Eileen ba? Si Julian ba? Si Risha ba? Mga young people, uutusan. Magligpit tayo. Pero ang ginawa-gawa natin, meron pa tayong paglalaro. Gala mo na tayo, dito na tayo. Alam niyo ba, hindi naman kayo sinisisi. Wala pa sa inyo yung tinatawag na maturity. Amen? Diba nung bata tayo, uwi tayo sa bahay, dungis-dungis. Dungis na naman, magpalit ka. Wala kang pakialam. Tapon mo lang dun yung t-shirt mo. Sasabihin ng mag-toothbrush ka. Baw-baw ng hininga mo. Maligo ka, mag-shampoo ka. Nung bata tayo, wala tayong pakialam. Amen? Nung dumating ang panahon, nahiya ka na sa crush mo. Ano ang ginawa mo? Naligo ka na. Noon, punong-puno ka ng grasa yung mukha mo. Di ba ngayon, nahiya ka na. May kulangot ka noon. Di ba ngayon, tinatanggal mo na. Naglalaba ka na. Iwan ko, naglalaba ka na ba ngayon? Kasi nga, may tinatawag na maturity. Amen? At spiritual maturity, mangyayari yan kapag sasabihin mo na, Lord, gusto na akong magpagamit sa iyo. At kahit hindi ka pa utusan, alam mo na, understood mo na
na kinakailangan ko ng iligpit to ang mga plato, iligpit. Uy, mag-map tayo kasi nga, para sa Diyos. Hindi, mag-map tayo, nandyan si Sir, nandyan si Pastor. Hindi, maglilingkod ka sa Diyos. Kapag lumaki ka na, naglalaba ka na, amen? Hindi ka na gala ng gala. Ganon din kapag lalaki tayo sa spiritual. Mag-i-evangelize na kahit hindi ka uutusan, mag-Bible study ka, mag-disciple ka. Ano bang gawin natin dyan para maganda ang church natin? Sige, lalagyan ko ng tubig dyan. Ganon. Pero minsan, ganon talaga. Huwag naman nating sisihin. Kasi ganon talaga ang bata. Wala pa sa isip ba? Spiritual maturity ang tawag ko. Amen? Intindihan ba ninyo ang sinasabi ko? At kapag bata inuutusan, nagdadabog. Gagalit. Mama naman kasi. Ganon din tayo minsan pag-uutusan tayo dito sa church. Nagdadabog minsan. Ang ibig sabihin yan, bata pa tayo. Nagre-reklamo. Amen? Kapag maglingkod ka sa Diyos, hindi sa tao ka maglingkod. Sa Diyos yun. At hindi ka mahihirapan at hindi ka mapapagod. Kahit araw-araw ka pa dito, kapag love mo si Lord, sabihin mo sa katabi mo, kapag love mo si Lord, magagawa mo ang lahat. Kahit pagod ka na. Amen? Ay, init na yan. Gawin mo yan. Kasi mahal mo ang Diyos. Pero kung sa tao ka, napapagod ka talaga, sasabihin mo, ano ba to? Wala pa namang pagkain, wala pa namang sweldo, evangelize ng evangelize. Kasi wala ka pang personal relationship sa Panginoon. Tingnan mo ang buhay ko. Diba, napunta ako na Manila. Diba, hindi na ako nagreklamo eh. Hindi nga ako nagreklamo sa buhay ko. Kundi nagpapasalamat. Kasi alam ko na hindi tao ang pinaglingkuran ko, kundi Diyos. Hallelujah! Ganito sinabi ng Panginoon, no? Kaya nga, kapag nagbibigay ka ng limos, sabi nga, huwag kang magkukunwari. Huwag mo nang ipag-ingay pagaya ng ginagawa ng mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Si Brandre, binigyan ko ng 5,000. Si Rhea, lang yan, 2,000 lang yan. Sali, 300 lang. May nag-donate ngayon ng 5,000 si family ni Juan, pero yung 300, anon, wala pangalan. Minsan ganon ang mga ginagawa ng mapagkunwari. At kung naglilingkod tayo sa tao, ganon talaga mangyayari sa atin, mga kapatid. Papasikat tayo. Tandaan ninyo, tinanggap pa nila ang ganilang gantimpala. So huwag tayong magpakunwari. Amen? Tumulong ka, tumulong. Kasi ang Diyos nakakita nun. Amen? Sa halip kapag nagbigay ka ng limos, huwag mo nang ipaalam ito at maging sa matalik mong kaibigan. Pero ang ginawa mo, binigyan ko siya ng 50,000. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong ama na nakikita ng kabutihang ginawa mo ng lihim ang siyang nagbibigay ng gantimpala sa iyo. Kapag nag-ingay ka, tinulungan ko siya, sabi ng Diyos, nagpapa-impress ka sa tao. Sabihin mo sa katabi mo, nagpapa-impress ka sa tao. Sa Diyos ka magpa-impress, kapatid. Amen? Kapag nanalangin kayo, di ba? Minsan nga manalangin, nagpapa-impress pa tayo sa tao eh. Ikaw na mag-pray, Ivy. Ako. Ikaw na mag-pray ulit. Bakit nahiya ka? Nahiya ka sa tao? Kasi hindi ako marunong mag-pray. Mag-pray ka ng buong puso, alam ng Diyos yun. Amen? Kahit konti lang, basta ang pray mo para sa Panginoon at galing sa puso mo. Amen, Brad? Huwag kayong mahiya. Kino-compare mo kasi. Ang galing naman mag-pray ni Sister Rhea naman. Mga words na mga lalalim na mga Tagalog. Samantalang yung akin is, Lord, maraming salamat. Nabubulol pa ako. Gusto ko din yung mga malalim na mga Tagalog ba yung mga, Lord, ikaw lang ang aking Diyos. Ganun ba? Tapos nahiya ka. Kapag manalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Ano mapagkunwari? Yung bang nagpapa-impress sa mga tao ba? Mahilig silang manalangin, nakatayo sa mga sinagoga at ang mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Kapag manalangin ka, hindi sa tao, hindi ka nagpapa-impress. Buong puso mo ba? Hallelujah! Ngunit kapag manalangin ka, sabi ng Diyos, pumasok ka sa silid at isara mo ang pinto, saka ka manalangin sa iyong ama na hindi nakikita at ang iyong ama na nakikita ng ginawa mong ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala.
Huwag ka nang magpa-impress pa dyan. Ang gusto ng Diyos, yung bang buong puso ka ba? Buong puso ka, nagpapa-impress ka sa Diyos. At iset mo ang heart mo na, Lord, Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tapos, Lord, ano kayang sasabihin nila? Pangit kaya kuwan ko, Lord, panalangin? Mga kapatid, kung ganyan, ang panalangin mo, nagpapa-impress ka sa tao. Hindi sa Diyos. Hindi tatanggap ng Diyos. Simple ang Diyos. Hindi niya gusto yung bulbulahin. Siya gusto ng Diyos yung buong pusong manalangin sa Kanya. Sa panalangin niyo, huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan. Ano bang salitang walang kabuluhan? Gusto ng Diyos ba? Point for point. Kung ano ang gusto mo, sabihin mo, huwag mo nang bula-bula ka pa sa akin. Gusto ko yung buong pusong pakumbabawa. Gaya ng ginawa ng mga hintil. Ang akala nila papakinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tularan. Amen? Huwag. Alam na ng iyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Hallelujah! Alam na niya kung nagkaroon ka ng kagipitan ngayon. Alam na niya kung meron kayong mga pangangailangan sa inyong tahanan. Alam na ng Diyos kung may sakit kayo. Ang gusto ng Diyos, yung buong puso mo na kausapin mo siya at sabihin mo, Lord, makasalanan na po ako, Panginoon. Ako po ay gumawa ng ganito. Kasi minsan nanalangin tayo, parang self-righteous tayo, parang walang kasalanan ba? Ang totoo, mga kapatid, tinatago natin na makasalanan talaga tayo. Amen? Dapat magpakatotoo tayo sa Diyos. Kasi minsan, para ma-impress ko ang tao na to, manalangin ako ng magandang panalangin. Amen? Huwag ganon, mga kapatid. Alam niyo ba, dapat tayo ay matuto magtrabaho na kahit wala yung amo natin, magtrabaho pa rin tayo. Amen? Pag yung amo natin, nagpapa-impress tayo. Amen? Huwag natin gawin yun. Sabihin mo sa katabi mo, huwag natin gawin yun. Sabi ng Biblia, kung mag-evangelize ka, gawin mo kung gusto mo. Mga taga-Colossus 3 verse 22 to 25. Mga alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa. May mga amo tayo, may mga boss, amen? May nakakita man o wala, hallelujah! Sundin ninyo ba? Kasi minsan pag nandyan yung boss natin, saka na tayo gagawa. Gagawa na tayo kasi nandyan na si boss. Mahilig din ako noon. Tawag namin doon kung nagtatrabaho pa ako noon. Yung lamu-lamu ba? Pitik-pitiks ba? May nakakakita man o wala, maglingkod kayo hindi upang kalugdan lamang ng mga tao. Hallelujah! Kundi dahil sa kayo'y tapat at may takot sa Panginoon. Hallelujah! Yan ang sinasabi po ng Biblia. Huwag kayong magpa-impress sa tao, kundi sa Diyos. Kahit man hindi kayo nakita ng boss ninyo, gawin ninyo yun sa Panginoon. Amen? Ano sinasabi ng Biblia? Huwag niyo sabihin na, hindi ako nakita ni Sir, nagwalis ako. At habang yung mga pakunwari, nagwawalis-walis, ganyan si Sir. At ikaw naman, grabe naman to. Hayaan mo siya, mga kapatid. Tatanggap niya, gatipahala din niya. Pero ikaw, milos ka lang. Gawin mo yun. Amen? Para sa Panginoon. Para sa Diyos. Ano man ang inyong ginagawa, hallelujah, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Hallelujah. Kung gusto kang mag-evangelist ka. Hallelujah. At gawin mo yun para sa Diyos. Gusto ng Diyos ganyan ng puso natin, hindi sa tao. Mag-evangelize lang ako para ganito, meron kasi. Wag. Gawin mo yun para sa Diyos. Manghugas ako kasi para magkatiwalaan ako. Magwalis ako. Hugas ka lang, kapatid. Ay, sis, ako nang mahugas. Pastoro, kailangan pastoro, hugas ako kasi para naman to sa Diyos. Amen. Kasi kapag nagdadabog-dabog ka, ganun ka, ano ba to? Yung mga young people naman, hindi naguhugas. Sa tao ka naglilingkod, kapatid. Ano naman to mga young people na to? Walang ginawa kundi maglaro. Isipin mo lang mga bata yan. Wala pa sa isip ba? Wala pa yung spiritual maturity.
Darating din ang panahon sa buhay nila at sasabihin nila, hala, kawawa naman si Ate Bing. Tulungan kaya natin si Ate Bing. Tulungan kaya natin si Ate Rhea. Kawawa naman si Nining, oh. Ang dungis-dungis na ng simbahan. Ano kaya mag-map tayo? Pag ganun na ang isip mo, may tinatawag ka na maturity. Kapag mag-evangelize, tatawagin pa. Pwede ba ihatid niya mga bata? Wala pa sa isip niya ba? Gusto niya maglingkod sa Diyos? Pastor, pwede ba natin ihatid ng mga bata? Uy, salamat sa Panginoon Diyos, sa lakas mo. Ngayon, ang ginawa, gala! Amen? Buhay gala! Buhay basketball. Yun yung gusto niya, buhay niya mga kapatid. Pero hayaan mo siya. Hanggang darating ang panahon sa buhay niya na sasabihin niya, maganda pala mag-evangelize. Ganon din ang bata, kahit pagalitan mo yan, pero maganda din paalalahanan mo din siya lagi. Para maipasok sa isip niya, kapatid, na ganito pala maglingkod siya. Kaya sa mga young people na palagi kayong pinapangaralan, mga elders ninyo, isipin ninyo na para silang mga second mothers. Natutulungan kayo nila. Mas maayos ang ating samahan. Hindi naman kayo ginawang alipin sa simbahan. Kasi tayo ay naglilingkod sa Panginoon Diyos. Lahat po tayo. Pati ako na din. Amen? Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo. At alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpala, inalaan niya para sa iyo. Ang mga gumagawa ng masama ay pagbabayarin ng kasama ang kanilang ginawa, sapagkat ang Diyos ay walang kinikilingan. Mabuti ka man, masama, ang Diyos ay walang kinikilingan. Kung gusto kang tumulong sa Panginoon, marami po tayong ministry sa simbahan. Amen? Hindi ko sinasabi na dito ka tumira. Ang tawag po dyan is church system. Meron po tayong Bible study niyan pagdating ng panahon. Tuturo ko sa inyo. Hindi ko sinasabi na araw-araw kayo mag-evangelize, kapatid. Kung gusto mong mag-evangelize ka. Voluntaryo po yan, kapatid. Amen? Hindi po sa pilitan yan. Huwag mong sabihin na, kami na lang ang nag-evangelize. Sila naman wala. Sa tao ka naglilingkod, kapatid. Ang Diyos ay dapat maitaas sa buhay natin. Amen? Hindi tao. Hallelujah! May mga tao talaga na yung bang doon sa bahay kinakailangan malinis ang bahay. Kinakailangan ligpit lahat. Wala nga basura. Ganun ba? Mga tao ba? Ang tawag niyan? Meticulosa. Ang gusto niya, ligpit lahat. Walis. Ano punta sa simbahan? Kinakailangan mag-adjust muna siya sa mga paligid niya. Kasi nga, walang nagdidisiplina. Isang member namin, wawalis-walis. Walis-walis. Hindi niya alam, mga kapatid, na yung puso niya, nagkakasala na pala siya. Kasi ang mga young people noon, doon sa Church Ruach, ay parang young people din dito. Habang nagwawalis siya, ang mga young people naman, nagchika-chika, kwento-kwentuhan, tawanan, tapos siya, nagwawalis-walis, naghuhugas. Sabi naman niya, kumilos naman kayo dyan! Ano bang ginagawa ninyo? Parang ganun ba yung puso niya? Ang puso niya, kapatid, yung bang naglilingkod siya sa tao, hindi sa Diyos. Kapag maglingkod ka sa Diyos, huwag kang palaging magreklamo-reklamo. Alam niyo ba sa panahon ni Moises, pinatay yung mga reklamador noon. Pinadala ng ahas at pinadalahan ng anghel ng Diyos dahil sa kanilang pagdadabog at pagre-reklamo. Pagbubulong-bulong. At meron ding mga tao talaga na gusto lang makinig ng Bible study, makinig lang ng salita ng Diyos. May mga ganon na mga tao. May mga tao din na gusto bang ayusin natin to, yung bulaklak. Kailangan natin itong ganito. Di ba, may tubig. Map natin. May mga ganon na tao. At meron ding mga tao na gusto lang mag-evangelize, gusto lang makinig ng salita ng Diyos. At dito mo makikita kung sino ka talaga sa dalawa na ito. Lucas 10 verse 26 to 42. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Ayon kasama ang Diyos sa kanyang mga disciple. At pumasok sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap sa tahanan ni Marta. Halika, Jesus, dito tayo. Tinanggap siya sa tahanan ni Marta. Underline na tahanan ni Marta.
May kapatid siyang si Maria at naupo sa may paan sa Panginoon upang makinig sa kanyang itinuturo. Si Maria, sabihin mo sa katabi mo, si Maria, nakaupo lang sa paa ni Jesus. Nakikinig lang. Nakikinig lang. Parang mga young people sa Church Ruwak ba? Nakikinig, nagkwekwentuhan tungkol sa salita ng Diyos. Si Marta naman, dito na ang Panginoon. Andito na siya. Ano kayang lutuin natin? Kinakailangan malinis. Kinakailangan na magwalis. Yung meticulous sa style ba? Kinakailangan may ulam na mamaya. Kinakailangan maligo. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda. Amen? Kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, nagreklamo. Sabi mo sa katabi mo, nagreklamo. Baliwala po ba sa inyo na pinapabayaan ako ng kapatid kong maghanda ng nag-iisa? Sabihan niya po ninyo siyang tulungan naman ako. Sabihin mo nga sa mga young people na naupo-upo lang, walang ginawa at mag-evangelize din. Pwede ba, Pastor, sabihan mo yan, Pastor, sila, Pastor, na maghugas din ngayong Sunday. Gusto lang nila magbasa ng Biblia. Kung hindi na sila nagbabasa ng Biblia, baka kasalanan din yun. At ang pinag-usapan ay hindi tungkol sa Diyos. Kasalanan din yun. Buti sana nag-uusap tayo ng magsalita ng Diyos. Amen? Sabi niya, niklamo si Marta, pwede naman, Lord. Pagod na ako, Panginoon. Hindi niya alam, kapatid, na kapag maglilingkod ka sa Diyos, ay dapat hindi ka magpa-impress sa tao, kundi sa Diyos. Kahit wala nakakita sa iyo, ang Diyos nakakita sa iyo. At sabi niya, ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, Ray Parolino, Rhea, Pitalio, Nining, Rosalie. Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Gusto niyang makinig ng salita ng Diyos, kapatid. Gusto niyang hindi siya nagkasala. Kahit hindi siya kumilos, ang gusto lang niya is makinig, magbasa ng salita ng Panginoon. Minsan kasi may mga ganun, di ba? Kapag tayo ay naglilingkod sa Diyos, huwag tayo magreklamo. Gawa lang tayo. Evangelize tayo. Huwag mong isipin yung mga tao na hindi nag-evangelize. Malaki ang gantimpala mo, kapatid. Amen? At yan yung tinatawag, kapag nag-i-evangelize ka na, ang masasabi ko lang is lumalalim na ang iyong pag-ibig sa Panginoon. Siguro sila hindi pa ganun kalalim kanilang pag-ibig. Hindi ko sinasabi na makasalanan kayo. At darating din ang panahon na sasabihin ninyo na mag-evangelize kaya ako din. Amen? Darating din yan. At hindi na kayo uutusan at sasama na lang kayo na kusang loob. Hallelujah! Dahil spiritual maturity na ang nangyayari sa inyo. Sabi niya, First, mga taga-Korinto 10:32. Kaya nga, Brad, tatay, kung kayo'y kumakain o uminom o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa ikakarangal ng Panginoong Diyos. Lahat ng gawin mo. Lahat ay dapat ikakarangal ang Panginoon. Anong pinakamaliit na trabaho dito sa church? Walis. Kahit pagod na pagod ka. Mainit na mainit na, Sister Bing, di ba? Walis-walis yan ba? Gawin mo yan sa ikakarangal ng Diyos. Huwag kang magreklamo at sabihin ako lang isa dito. Wala namang tumutulong. Pagpalain ka ng Diyos. Kung buong puso mo itong tinaas ang lahat ng gawain mo sa Panginoon. Amen? Matatanggap mo ang gantimpala, kapatid. Mga taga Galatia chapter 1 verse 10, bakit ko sinasabi ito? Dahil ba sa nais kong magpuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung iyan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo. Kung papuri ang gusto ko, kapatid. Alam nyo, lahat po dito sa lupa, wala po akong inaangkin. Amen? Pati karunungan, pati lahat, pati wala. Hindi ko sinasabi na kung wala ako, hindi kayo maliligtas.
Kahit wala akong kapatid, ililigtas pa rin kayo ng Diyos. Kahit wala to ang Church Maranatha, kasi ang Diyos, kung hindi nagpagamit si Sir Dedet, hindi ako nagpagamit, may taong gagamitin ng Diyos. Tao lang kami, kapatid. Amen? At kagaya ninyo, huwag ninyong isipin na kung wala ako, hindi kayo maliligtas. May tao din na gagamitin ng Diyos at ipapadala dito pang iligtas kayo. Amen? Dahil biyaya ng Diyos, niligtas tayong lahat. Hindi po ako ang kaligtasan ninyo. Ang Diyos po ang nagligtas sa inyo. Hallelujah! Hindi ko pa nagpapa-impress sa inyo. Kaya dumating ako dito para mangaral ng salita ng Diyos. Kung sino ang suwayin, suwayin. Ganon. Hindi ako nagpapa-impress, ang galing-galing ni Pastor. Hindi. Ang ginagawa ko, sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung yan ang talagang hangad ko na papalugdan, nagpapa-impress ako, hindi sana ako naging alipin ni Kristo. Mga verse, mga taga-Thessalonica 2:19, mga kapatid, kayo na rin ang nakakaalam na hindi nawalan ng kabuluhan ang pagpunta namin sa inyo. Ginawa ko ito para hindi kayo mapunta sa impyerno, kapatid. Pinangaral ko ang magandang balita para tayo'y maligtas. Hallelujah! At maiwasan natin ang pagsamba ng mga Diyos-Diyosan na gawa ng kahoy at mga bato. Ganon ang ginagawa ng pastor. Tinutulungan tayo, tinutuwid tayo. Ayan o, alam ninyong hinamak kami, inalipusta sa Pilipos, ngunit sa kabila ng maraming hadlang, binigyan kami ng Diyos, ng lakas ng Diyos, na ipahayag sa inyo ang magandang balita. Amen? Nagpapa-impress ba ako dito? Wala. Gusto ko lang bahagi ang salita ng Diyos. Ang pangaral namin ay hindi batay sa kamalian o sa masamang layunin o sa hangad na manlinlang, sapagkat nirapat ng Diyos na ipagkatiwala sa amin ang magandang balita. Nangaral kami hindi upang bigyang kasiyahan ang tao. Amen? Nagpapa-impress. Kundi ang Diyos na sumisiyasat sa ating puso. Alam ninyo na aming pangaral ay hindi sa pamamagitan ng matatamis na pangungusap o sa mga salitang nagkukubli ng kasakiman. Saksi namin ng Diyos. Hindi namin hangad ng papuri ninyo o ninuman. Hallelujah! Tao lang po si Pastor Jenny. Kahit bilang mga apostol ni Kristo ay may karapatan kaming humingi ng anuman mula sa inyo. Pwede kong hingin. Sa halip ay naging magilyo kami sa inyo tulad ng mapagkalingha sa kanyang mga anak. Hallelujah! Yung bang palagi tayong pinapaalalahanan lang ba? Di ba? Papaalahanan lang. Huwag mong gawin yan. Iwasan mo na ang sigarilyo, Brad. Huwag mo nang gawin yan. Para yan sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen? Dahil sa laki ng aming pagmamahal sa inyo, hindi lamang kami handang ibahagi sa inyo ang magandang balita, kundi maging aming buhay. Hallelujah! Buhay namin, di ba? Pwede naman ako magtrabaho. Hindi, gusto naman ako magpakayaman. Pero pati buhay namin, buhay ko, inaalay ko na. Pati yung Sir Dante, inaalay na niya para sa atin, kapatid. Amen? Para sa Diyos at para ay mabigyan tayo ng blessing. Ganon. Kaya, isipin ninyo na dapat kayong sabihin mo sa katabi mo, hindi magpa-impress sa tao, kundi sa Diyos. Mga kapatid, tiyak na matatandaan pa ninyo kung paano kami nagtrabaho at nagsikap araw-gabi para hindi kami makapabigat kanino man. Pati ang mga apostol nga, mga kapatid, nagsikap, nagtrabaho, nagsikap araw at gabi. Ang trabaho ni Apostol Pablo noon, alam nyo ba, nagbabalat ng mga buto. Wala na talagang makuha ng mga supply si Apostol Pablo noon, kaya naggumagawa na lang, sisikap na lang siya para hindi siya magiging mabigat kaninuman habang ipinapahayag namin sa inyong magandang balita mula sa Diyos. Amen? May mga pastor kasi na ganun, tulungan nyo, nagpapa-impress para bigyan ng mga pera. Kung sa amin, wala. Kahit ano, gusto ko lang magpa-impress sa Panginoong Diyos. Hallelujah! Para sa kaluwa. Ganun din dapat ang puso natin. Ipikit natin ang mga mata. Ano nga? Sabihin natin, Lord, tanggalin mo nga yung pag magpikit ka, may tao na bigla na lang papasok sa isip mo. Tanggalin mo yan. Puso mo lang ay set lang sa Panginoong Diyos. Hallelujah! Dahil kapag nagpapa-impress, ang tawag niyan pagpapakunwari. Amen? Marcos 7 verse 6 to 9.
Sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari. Tama nga ang sinabi ni Isaiah tungkol sa inyo, mga ng kanyang isinulat. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang. Andyan lang ako pag mag-Bible study, pandyan si Pastor. Kung mag-Bible study kayo, kahit sino pa yan, hindi ka naman sa tao naglingkod, sa Diyos naman. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pagkunwari lamang, sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Gusto ng Diyos puso talaga, hindi sa bibig lang. Sa bibig lang, hindi naman sinasagawa. Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba. Gusto niyo ba yun? Nagana natin mga pagsamba, walang kabuluhan dahil sa tao. Sapagkat itinuro nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Binabaliwan ang utos ng Diyos at sinunod ninyo ang tradisyon ng tao. Sinabi pa ni Jesus, ang gagaling ninyo. Kasi magaling kayo magpakunwari para lamang masunod ang inyong mga tradisyon. Ipinawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. Amen? Huwag ninyong gawin yung sa halip. Kinakailangan ninyong maglingkod sa Panginoon ng buong puso. Kahit wala pa si Sir Dante dito, o wala man ako, wala man ang mga lingkod ng Diyos, buong puso pa rin kayong maglingkod sa Panginoon. Mga taga Pilipos 2 verse 14 to 15, gawin ninyo ang lahat ng bagay na walang reklamo at pagtatalo. Tama po, hindi? Nasa salita po ng Biblia, amen? Huwag kayong magtalo. Ano ba to? Palagi na lang tayo mag-evangelize. Bible study na naman. Hindi, kung nasa puso mo lang. Amen? Hindi kayo pinipilit. Kapag gusto mo, gawin mo. Huwag kayong magtalo, kapatid. Ikaw na naman. Kung ayaw niya, ako na lang para sa Diyos. Kaya minsan nakakaalam, nakakaintindi din na kawawa naman, bigyan kaya natin ng pagkakataon na tayo din sasama at papahinga na siya. Hindi naman sinabi ng salita na araw-araw. Tulungan ba? Tulungan. Gawin ninyo ang lahat ng bagay na walang reklamo at pagtatalo upang kayo'y maging mga ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng salibutang baluktot at masama. Sa kayo'y masisilbi kayo mga ilaw, mga liwanag sa mga kapitbahay. Sa kanila tulad ng mga bituing nagniningning sa kalangitan. Hallelujah! Bawat kasi natin pag bulong-bulungan natin, nagkakasala tayo sa Panginoong Diyos. Amen? Huwag natin yung sanayin sa puso natin yung pagiging pagbubulong-bulungan. Ito sabi ng Diyos, mga taga Corinto 10 verse 9 to 10. Ang Diyos kasi nakakarinig sa bawat isip natin. Kahit sa isip pa lang natin, konti pa lang natin sasabihin, huwag nating subukin si Kristo. Gaya ng ginawa ng ilang sa kanila. Ano bang ginawa nila sa Panginoon noon? Gaya daw. Dahil sa ginawa nila, pinuksa sila ng mga ahas. Amen? Pinadalhan sila ng sakit, ahas, makamandag. Kaya kapag nagbulong-bulungan tayo, pwedeng gawin ng Diyos yun. Amen? Huwag din tayong magreklamo. Hallelujah! Tulad ng ilan sa kanila, marami pala doon, nagrereklamo. Kaya't nilipol naman sila ng anghel na namumuksa. Amen? Huwag kayong magreklamo. Kung ayaw lang ninyo, ayaw. Oo at hindi lang, mga kapatid, ang sagot po ninyo. Gusto ninyong mag-serve ng Panginoon. Oo, mag-serve ako. Ang Diyos kasi dapat nating pa-impresan, hindi ang tao. Amen? Santiago chapter 5 verse 9 to 10, mga kapatid, huwag kayong magreklamo sa isa't isa. Hallelujah! Upang hindi kayo hahatulan ng Diyos. Naku, grabe pala ang kasalanan ng pagrereklamo. Kasi ang Diyos ay nagagalit sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Tagal naman. Alam niyo ba noong panahon na yon na ako'y nasa sanlibutan pa? Nagsisimba po ako doon sa malalaking simbahan at palagi kong tinitingnan ang orasan. Nagaganon ako, alas 11, yes, malapit na. Ay, tagal-tagal naman ang pastor nito. Nagugutom na ako. Diba? Tagal naman manalangin. Haantok na ako. Ganun ba mga espiritu na mga ganyan? Tanggalin natin yan. Amen? Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa Panginoong. Hallelujah! Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Pag-evangelize kahit kapaguran na yan,
Araw-araw na, sige. Basta Lord, ikaw nang bahala sa buhay ko. Iyan o. Ay, wala pa. Buong tiyaga silang nagtiis. Huwag kayong magreklamo. Hallelujah. Huwag magpa-impress sa tao, kundi sa Diyos. Sana po naintindihan ninyo ang sinasabi ko. Dahil ang sinasabi ko ay nakakabuti po sa atin lahat. Kasi ang gusto ko lang iparating, masasayang lang ang effort mo kapatid kapag nagsisilbi ka sa Diyos, pero sa tao naman napupunta at kay Satanas. Amen? Kung magsilbi ka sa Diyos, isipin mo na kahit walang nakakita sa'yo, may nakakita sa'yo ang Diyos na makapangyarihan. Amen? Walang kayo dyan. Walang problema yan. Huwag kayong magpa-impress. Importante, gumawa kayo para sa Panginoon. Ano man ang gawin ninyo yun sa kaluwalhatian at glory ng Panginoong Diyos. Amen? Sana po ay bigyan po ninyo ng pagkakataon ng Banal na Espiritu ngayon na mag-usap po sa ating mga puso. At kausapin ninyo sa Lord, mayroong bang ganito akong mga bagay sa puso ko na gusto kong magpa-impress? Lord, tanggalin mo ito, Panginoon, mga pagpakunwari. Gusto ko nang magbago, Lord. Alam niyo ba, dumating din yan sa buhay ko. Tinanggal ko yan. Yun yung spirit of pride. At sinabi ko, Lord, mayroon ganito pa na talaga ako, Lord. Buti na lang, kinuha na ng Diyos yun. At pinokus ko na ang sarili ko sa Panginoon. Sinabi ko, O Diyos, Ikaw lang ang dapat palang purihin at hindi tao, Lord. Kayo lang. Nagsasamba po ako dito sa church mo, Lord. Hindi po sa tao nagpapakita ako ng attendance, kundi, Lord, sa iyo. Hallelujah. Bigyan po natin ng pagkakataon ng Espiritu ng Panginoong Diyos sa buhay mo natin. Kausapin natin siya. Sabihin natin, Lord, makasalanan po ako, Lord. Ako po ay nagkasala, Lord, sa pagrereklamo. Nagkasala po ako ng pagiging matigas ang ulo. Panginoon, nagpapasalamat po ako ngayon, Lord, at na-rebuke po ako, Lord. At nalaman ko na meron pala akong mga ganitong mga puso, Panginoon. Tanggalin niyo po ito sa akong puso, Lord. At gusto ko na, Panginoon, na magbago, Lord. Magbago. Tulungan mo ang aking mga bibig, Lord, na maging malinis sa harap mo at karapat-dapat, Panginoon. Yeshua HaMashiach, Jesus Christ. Sa harap. Kayo po ay nakikinig ngayon sa iba't ibang lugar at gusto niyong makilala ang Panginoon at gusto ninyong tanggapin siya. Sabihin niyo lang, Jesus Christ, Yeshua HaMashiach. Nagpapakumbaba ako, Lord. At inaamin ko na ako ay isang makasalanan. Humihingi po ako ng kapatawaran, Panginoon. Dahil sa aking mga kasalanan. Inaamin ko na, Lord. Naniniwala po ako na kayo lang ang makakapaglinis ng mga kasalanan ko. At naniniwala po ako, Panginoon, na matay ka sa krus at linibig at sa pangatlong araw nabuhay muli. Tinatanggap kita, Panginoon, at gusto kita maging Diyos sa buhay ko. Masok po kayo at maging Diyos sa buhay ko. Kontrolin niyo po, Panginoon, ang buhay ko. Hallelujah. Amen. Mga kapatid, sige lang. Kausapin mo siya. Bigyan mo siya ng pagkakataon. Sasabihin niya sa iyo, anak, ganyan, anak. Focus ka lang sa akin. Focus ka lang. Focus on me, Jesus Christ. Alam ko kahit mahirap ka, may minsan sinasabi mo, Lord, paano na kaya, Lord, ang buhay namin kapag ako'y maglilingkod sa iyo? Hindi ka papabayaan ng Panginoon. Lord, may negosyo ako, Lord. Gusto akong maglingkod sa iyo. Siya sabi ng Diyos sa iyo, anak, ako ang nagbigay sa iyo ng negosyo. Bigyan mo ako ng pagkakataon na gumawa ng milagro sa buhay mo. Pakita ko sa iyo na ako ang lahat
lahat ng hiling mo ay bibigay mo. Hindi kita papabayaan. Sabi ng Diyos, bibigyan ka ng lakas niya. Bibigyan ka niya ng kapayapaan sa kabila ng kaguluhan sa isip mo ngayon na nagkakagulunan sa dami mga problema. Sasabihin ng Diyos, anak, peace, shalom. Kapayapaan ay sasa iyo. Kausapin mo lang siya. Sabihin niyo lang, Panginoon, halina po kayo, Lord. Hallelujah. Kayo lang, hallelujah. Ang aking kinakailangan. Yes, Lord. Gusto ng Diyos na maglingkod ka, kapatid. Paglingkuran mo ang Panginoong Diyos. Hallelujah. O Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hari sa mga hari, ang Panginoon sa lahat ng Panginoon. Kami po ay nagpapakumbaba ngayon sa harap mo, Lord, dahil po kami ay makasalanan. Marami po kaming mga kasalanan na gawa, Panginoon. Kung isa-isahin po, Panginoon, napakahaba, Lord. Ay, Lord, mangusap po kayo, Panginoon, sa amin, Lord, bilang mga anak mo, kung ano ang dapat pagsisihan namin, Panginoon. Minsan, Lord, pinapaalalahanan mo kami sa mga salita. Agaya ngayon, Panginoon, ang kasalanan, pagiging, pagre-reklamo, pagdadabo, pagbubulong-bulungan. Kaya, Lord, patawarin mo sana po kami, Lord. Bigyan mo kami ng puso na magpakumbaba at lalo na, Panginoon, may puso, Panginoon, na mapasensya sa lahat ng mga tao, Lord, na hindi namin masyadong naiintindihan pa sila ngayon, Panginoon. Bigyan mo kami ng mataas na pasensya, Panginoon. Lalo na, Lord, sa aming mga mahal sa buhay. Lalo na, Lord, sa mga anak namin, sa mga magulang namin, na medyo sila, Lord, ay nagpapabigat. Bigyan mo kami ng lakas, Lord, Panginoon Diyos, ng mga pangyarihan. At lalo na, Panginoon, sa pagsiserve, sa pag-evangelize, pag-Bible study, sa mga gawain sa simbahan, Panginoon. Bigyan mo kami ng lakas pa, Panginoon. At pag-ibig sa iyo, O Diyos, Lord. Lalo na, Panginoon, iset niyo po ang aming mga puso na hindi sa tao kami maglilingkod kundi sa Diyos, sa Hari sa mga hari na si Yeshua HaMashiach, Jesus Christ. At Lord, pagpalain niyo sana din po kami, Lord. Lalo na sa aming pangangailangan din sa lupa. Lalo na, Lord, sa aming pang-araw-araw na pangangailangan, pagkain, Panginoon. Alam niyo na, Panginoon, ang aming pangangailangan dito sa lupa. Hindi pa kami humiling, Panginoon. Nalalaman mo na meron kaming mga utang, meron kaming mga problema, Lord. Meron kaming mga kagipitan, kawalan. Kaya, Lord, Ikaw lang, Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, ang siyang mag-supply sa aming pangangailangan. Humihingi kami ng pabor sa iyo, Panginoon, sa aming mga problema na bigyan mo ng solusyon. Tulong, ikaw lang po, Panginoon, Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, ang aming sandigan, Panginoon, sa lahat ng mga pagsubok sa aming buhay. At sa mga may negosyo, Yeshua HaMashiach, Jesus Christ, buksan niyo po, Panginoon, ang trangkahan mo sa kalangitan, O Diyos, at ibigay mo sa kanila, O Diyos, Lord, ang blessing, para maging channel of blessing din sila sa kapatiran nila. At sa walang mga negosyo, ipagkaloob mo sa kanila, Panginoon. Kung ano man ang pagkaloob mo sa kanila. O sa walang trabaho, Panginoon, dahil sa kakulangan, ibuhos mo rin sa kanila, Lord. O sa mga tao na gusto na lang magsilbi sa iyo, Panginoon, huwag mo din silang pabayaan. Hallelujah, Lord. Purihin po kayo, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat po, Lord, at ngayon, nasilayan namin, Panginoon, naman ang salita mo at pinagbulay-bulayan at na tanim sa aming mga puso. Ingatan niyo po, Panginoon, ang mga salita mo sa aming mga puso at hindi ito mabunot ng kaaway sa paglabas namin dito sa church, Lord. Ganon din sa Church Maranatha, Ruwak, Emmanuel,
kayo po, Panginoon, ang madakila sa buhay nila. Pagpalain mo ang lahat ng mga lingkod, Panginoon, mga bata, mga may edad, mga binata. Pagkaisahin mo kami, Panginoon, sa pag-ibig mo. Pag-isahin mo kami, Lord, sa kagalakan, pagtsatsaga, pagsisikap, kakaisa, Lord, sa aming samahan. Huwag niyo hayaan, Lord, na maghari ang inggit, galit, puot, kundi maghari ang pag-ibig mo, Panginoon, as a brothers and sisters in Christ. Lord, salamat po sa lahat ng mensahe na iyong binigay sa amin at tinataas namin, Panginoon, ang lahat. Wala po akong inaangkin, Panginoon, ang papuri, pasasalamat, at tinataas kong lahat, Panginoon, sa iyo lamang ang dakila yung kaluwalhatian sa pangalan ni Yeshua HaMashiach, Yahweh, Jesus Christ. Hallelujah! Hallelujah! Amen. Glory to God. Palakpakan po natin ang Panginoong Diyos.